Sa pusong sugatan at sa damdaming nalilito, sa pag-ibig na minsan ay totoo, minsay magulo. Narito ang isang tahanan ng kwento at payo. Welcome to Azumi TV, kung saan ang bawat sakit may yakap na salita at ang bawat luha may pag-asang kasama. Love Talks. Magandang araw, Azumi TV family. Ang kwento natin ngayon ay medyo sensitibo. Isang relasyong na hindi third party, pero maraming nasaktan. Ang sender natin ay gagamitin natin sa pangalang Jomar, 28 years old, at ito ang kanyang kwento. Sir Ace, magandang araw. Hindi ko alam kung masama ba akong tao o sadyang nahulog lang ako sa maling sitwasyon. May tropa ako since high school. Tatawagin ko siyang Paulo. Halos magkapatid na ang turingan namin. Lagi akong nasa bahay nila. Doon kami tumatambay. Doon kami naglalaro ng video games. Doon kami umiinom. Kilalang kilala ko ang pamilya niya. Lalo na ang mami niya. Hiwalay na ang parents niya matagal na. Si Tito nasa ibang bansa na may bagong pamilya. Yung mami niya, si Tita Liza, siya ang nagpalaki sa kanilang magkakapatid. Mabait si Tita, palangiti, pero ramdam mong pagod sa buhay. Habang tumatagal, mas napapadalas ang usapan namin ni Tita Liza. Minsan sa kusina, habang naghihintay ng pagkain. Minsan sa sala kapag wala si Paulo. Hanggang sa nagkausap na kami sa chat, kumustahan lang about life, about struggles. Hindi ko napansin kung kailan naging iba ang tingin ko sa kanya. Hindi na siya basta mami ng tropa ko. Naging babae siya sa paningin ko. Alam kong mali, alam kong delikado. Pero nang aminin niya sa akin na matagal na siyang nalulungkot at pakiramdam niya wala nang nagmamahal sa kanya bilang babae, doon ako tuluyang nahulog. Nagkaroon kami ng relasyon. Hindi agad nalaman ni Paulo. Pero nung nalaman niya, sinuntok niya ako. Sinabi niyang traitor ako. Sinabi niyang wala akong respeto. At hanggang ngayon, hindi niya ako kinakausap. Yung mami niya, sinasabi niyang wala kaming ginawang masama dahil pareho naman kaming single. Pero ramdam ko ang bigat. Sir Ace, mahal ko siya. Pero bawat tingin sa akin ng mga tao parang hinuhusgaan ako. Masama ba ako dahil minahal ko ang mami ng tropa ko? Dapat ba akong bumitaw para may balik ang pagkakaibigan namin? O ipaglalaban ko kahit masakit sa iba? Salamat po at naway mabasa ang aking liham. Azumi Fam, hindi lahat ng relasyon illegal. Pero hindi rin lahat ng legal ay walang masasaktan. Thank you so much, Jomar, sa pagtitiwala na ipabasa ang iyong love letter. And this is my own advice. Jomar, let's be honest.
Legally, pareho kayong single. Walang third party, walang inaagawan. But emotionally, this is complicated. Hindi lang ito tungkol sa pagmamahal. It's about loyalty, boundaries, and respect. Paulo trusted you. You're not just a friend. You were a family. And when you cross that line, kahit walang masamang intensyon, may nasisira. Hindi ibig sabihin na masama kang tao. But actions have consequences. Love doesn't exist in a vacuum. It affects people around you. Ang tanong ngayon, hindi lang mahal mo ba siya? Ang tanong ay, handa ka ba mawala ang tropa mo habang buhay para sa relasyong ito? And isa pa, sigurado ka bang hindi ito nanggaling sa comfort of closeness? Minsan kasi kapag palagi tayong nasa paligid ng isang tao, nagiging emotional attachment. Also think about her. Are you both entering this relationship because of genuine love or because pareho kayong may emotional void? Hindi ko sinasabing mali agad. But before you fight for it, make sure you understand the cost. Because once you choose this path, baka wala nang balikan sa friendship. And remember, hindi lahat ng nararamdaman natin ay dapat sundin agad. Minsan kailangan mo na itong pag-isipan ng mas malalim. If after everything, sigurado ka, then panindigan mo. Pero kung may kahit konting doubt, huwag mong sirain ang mas matagal na pundasyon para sa relasyong hindi pa sigurado. May kasabihan tayong may mga pag-ibig na tama sa papel pero mabigat sa puso ng iba. Bago lumaban, isipin mo ang kapalit. Dahil minsan, ang panalo sa pag-ibig ay talo sa pagkakaibigan. At bago tayo magtapos, lahat ng advice dito sa Izumi TV ay option lamang. Pwede mong sundin, pwede mong hindi sundin. At the end of the day, ikaw pa rin ang pipili. Ikaw ang mabubuhay sa consequences. Kami ay nagbibigay lang ng perspective. At kung kayo ang nasa sitwasyon ni Jomar, anong gagawin nyo? Mag-comment sa baba. And don't forget to subscribe at pindutin ang bell all para sa mas marami pang kwento at real talk sessions. Gusto mo bang ibahagi ang kwento mo? I-send lang sa Izumi TV Facebook page. Nasa link ang description. Thank you so much.